ng battery, kundi ang lapit lang ng ano mo, distansya mo. Bilib na sana ako dun sa ano dun sa agribusiness na ano, yung mama doon na naka-imbento daw. Actually galing lang din sa YouTube yun yung nagcha-charge ng battery. Actually hindi nagcha-charge ng battery, yung free energy. Medyo nabibilib na ako sa kanya, kaya lang sabi niya nakaka 100 million na daw siya. At yaman niya naman, 100 million sa project na yon. Wow. Ano bang hanap buhay niyan? Meron siyang 100 million. Tapos nung maraming part yun part 1, part 2, part 3. Nung may part 1, ganon. Part 2, modify niya na yung machine niya na libre kuryente, ganyan. Tapos dahil pinapanood ko yon, merong isa pang YouTuber na ano, portable na motor. Para siyang ano, ang tawag nito yung, kaya na nga. Wala naman akong lipad, wala akong elbow. Alala lang takbo natin. Elbow pad, shoulder pad, pad sa likod, pad sa bewang. Yan yung mga magtotosino kapag umangat yung damit. Pag sumemplang. $77. Makauwi ako nito mga 76. So nakaubos ako ng ano, ilang volts. Taas ang kamay ng mga ingay naman na ito. Taas ang kamay ng mga naka-experience ng jeep Antipolo Kogyo na nagbabanking-banking ng walang dahilan dito sa Marcos Highway. Lalo na pag madaling araw. Sa bagay, may nakita nga ako sa Recto lang, Manila Nagbabanking ng walang dahilan. Oras na 8:15. Bukas na kaya ito. Sarado pa to, 10 o'clock to So charge muna tayo. Priority first. Naniningil. Uwi, tawag sa ano, magtawag. Ayan close open. Close open.
So yan ganyan, ang tuli niya, magbabanking-banking. Jeep, may sabit pa yun. Kaya mga sabit niya, buwis buhay. Actually, kahit yung pasahero sa loob, lalo na pag thunders may thunders na pasahero, pumapara. Una, magagalit sa driver, sabay pag papara nang hindi pa pagagalitan yung driver, tawa-tawa lang yung driver. Ang natutuwa lang doon yung mga estudyante, mga teenager. Feeling nila nasa roller coaster sila. Pabanking-banking ng driver. Kasi nung nag-call center ako, madaling araw bumibiyahe, meron na nga akong pasok na alas 3 alas 4, alas 4. So alas 3 pa lang maalis na ako. So yun, mga jeep na gano'n, tutuli nun. Si solo yung kalsada Yan, ang tanong doon, lagi kong tanong sa sarili ko, ito bang driver na to, gising na o gising pa? Kung alas 3 pasado, gising pa, baka lang na to, hilo na to. And worse, baka kumakarga tong driver na to. Mahirap sa kumakarga kasi iba yung perception So iba yung perception niya. Feeling niya Superman siya. Yan. Tapos pag nalobat na at nagda-drive pa rin, yun ang delikado. Nagsha-shutdown yun May driver yung kuya ko dati na yun ang kinuha niya driver Yun ang kinatanggal niya, kinaalis niya doon sa pabrika ng Pepsi. Yung trailer ng Pepsi, bumibiyahe siya ng Luz Biminda. Kasi nagkakarga siya, biyahe ng biyahe, diretso, ilang araw na walang tulog-tulog. Tapos nalobat, diretso pa rin. Nag-shutdown, hindi na kaya ng katawan, ng sistema niya, ng utak niya. Kasi we can only stay awake so much kahit na mag-shabu ka pa Nag-shutdown siya, naidlip. Siguro tulog din yung pahinante niya. Pumaaman na siya, gumulong siya sa bangin. Buhay siya, pati pahinante niya buhay, pero iniwan niya yung truck niya, puno ng soft drinks. Trailer yun yung bumabali. Paano ko nalaman? Kinuwento niya nung nalasing siya. So, kaya siya nag-apply sa kuya ko na driver ng truck. Siyempre, mabait yung kuya ko. Tsaka, taghirap din makakuha ng driver. Kinuha niya nga lang, nung dadrive siya sa utol ko, yung dump truck, mini dump truck, yun, forward yun hindi elf. Nagawa niya yung sports car. Hataw yun. Mga 1 meter sa stoplight, 1 meter na lang sa kasunod na sasakyan. Saka pipreno, kakaskas yung 4 na gulong. Diba, sports car ang dating. Tapos, na naman, lipat na naman, bilis niya magpatakbo. Sports car talaga. Lagi yung kargado. Nakakakuha siya ng pera pang karga kasi may budget pang huli. Lagi niya sinasabi na huli ako 600 ganito ganyan. So bukod sa sweldo niya, meron siyang extra income. Lately na nalaman nung dispatcher na hindi ka naman nahuhuli. Sa susunod pag nahuli, merong ebidensya pa, ticket ganyan Sige, pag-away siya. Hindi naman pwedeng ipakita mo yung ticket dahil kaya ka nga nahuli. Kaya ka nga gumastos dahil naglagay ka.
para hindi makuha na ng lisensya. So kaya nakakalusot siya. Merong ano pero ginawa yung dispatcher na kailangan ebidensya pag nahuli ka. Traffic advisory. Sabi mga kakanan to, pusta ko lang. Buti naman hindi pumipindot yung ulan pa. Pumipindot yan sa navigator sa bagay. Lapit na pala ako sa bahay. Time check 8. Nako, wala na, sasakay na pala yun. Ano ka? At hindi ko pala siya maisasakay, mauulanan lang siya, galing ang trangkaso yun. Isip ko, hatid ko yung ano ko na papasok na alas 9. Itong hub na bago, minsan naobserbahan ko, ang taas na ang voltage drop niya. Yung voltage drop, yun yung pag pinipihit mo yung silinyador. Halimbawa, magtutulin ka, o may karga ka, o paahon ka. Bababa yan katulad ngayon 77. Pag pinihit ko yung silinyador, magse-76 yan. Yan, kita nyo 76. Yung voltage drop niya hanggang 3, maximum 4. So kung 77, kaya niya bumaba ng hanggang 4, 73 maximum. Pero usually 3 pag yung binibira mo ng gusto. Hindi siya ganoon nung nung power save pa lang. Power save, dalawa lang yung Naobserbahan ko yun, dalawa lang yung voltage drop. So alam mo talaga na mas malakas sa battery yung WP kasi nga pang-akyatan siya Pang-akyatan, pang may karga, pang-arangkada. Ayan. And pang-karera, pang 100 meter, 'di ba yung ganung ginawa nila nila Bugok. Sabi niya 100 meter lang, oo. Ito yung setup ni Bugok.
Kasi yung setup ko nung ano pa lang to, nung stock pa lang to, oh matulin, pero never, as ko, puputya na puwing ako. Shit, ba't ako napuwing? Never akong nag-overtake ng NMAX na panis. Never. Nung nag 3,000 power save ako, may pag-asa. Nung nag WP ako, saka ako na-realize na ganito yung takbo nung kay Bugok. Na iniiwan niya yung NMAX. Isa pa, yung ano niya, yung tawag na ito, yung speed niya, merong number 4. Ewan kung ano yung number 4 na yun. Sabi nila kasi 1, 2, 3 max na, may 4 pa, parang ihahack mo pa yung ano, controller. Ang controller nun, ano, yung original dito na in-upgrade lang yung ano, bottle. Ito, Nanjing na to. Mas madali ang Nanjing i-operate kaysa sa bottle. Kaya nag-Nanjing ako. Isa pa, ang mahal ng bottle. Ito Nanjing, katumbas ng bottle, ano eh. Bili ko dito, 10,000 yung bottle, 17 daw. Kay ano kay Kambaog. Sabi ng bata niya doon, sabi niya, handa ka mga 17 hanggang 20, sabi niya. Pero matawaran mo mga 17. Bottle 150. Ito nakakabit Nanjing NJ72480. Pero number lang 'yon, ang magkatumbas lang talaga, magkatumbas pa rin yung dalawang 'yon. Sabi nila. Yun daw kasi dapat kapag WP. Ayoko ihatid yung anak ko ng ano ito, maulan. Hindi naman nagkakapote yan, hindi naman nag-helmet yun. Ayun obvious yung lubak niya kahit asfaltado, pero mabuti na yan. Mabuti na yan sa dati. Kaya mabuhay ang Marcos administration. At least nadala ng anak yung pamamahala ng papa niya. Kung sa bagay, buhay pa yung papa niya, namumuliti ko na yung mga anak niya. Sila Bongbong, sila Aimee, mga gobernador na yung mga yan. Sa Ilocos, syempre, minahal ng tatay nila yung kanilang probinsya. Ang tawag sa ganon, native province. Minahal din sila back ng mga taga Ilocos. May nakausap ako na Ilocano na taga ron na inabutan yung Marcos regime. Sabi niya, binigyan ng Marcos yung mga taga ron ng trabaho sa turismo, pinaganda yung lugar, yung highway, etc. Tapos tumutulong talaga sa tao. Hindi naman lahat, di pa uso yung mga social media dati, pero yung tulong niya hindi lahat na isa sa dyaryo. Yung tao na mismong nagpapasalamat sa sa tulong na binibigay ng Marcos sa kanila bilang mamamayan. Kasi
tipong bukas yung opisina niya, hingi ka ng tulong kung ano man, 'di ba? Hindi ka raw mabibigo, sabi ng mga Ilocano. Kaya mahal-mahal nila mga Marcos. Kaya wag mong kakalabanin yung mga Marcos sa panahon na yun dahil maraming magagalit sa'yo. O, di ba ang bait niya? Shucks. Ano kaya anak ko? Walis na kaya yun? Siya napansin ah. Ay, kakaway naman yung kanando doon. Woo! Malaman natin kung nandyan pa siya. 9 o'clock pasok nun. Galing trangkaso, isa lang ang pwedeng i-absent sa isang buwan na may bayad. Eh ngayon, nag-absent na siya. Kaya yung mga absent niya, wala nang bayad. Eh, pumapasok ng hindi pa magaling, naobliga. Okay, tama yung busina ako na tao ah. Nagaano yan, nagpapaweteng yan. Tumataya ako dun eh. Nakakapanaginip ako ng kung ano-ano. Sabi ko, itaya ko kaya yun. Sen! 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 Papasok ka? Papasok ka? Pasok ka? Atin kita, may jacket ka? Oh, wala? Mulan. Kahit mag-helmet ka lang. Halika. Natit natin yung isa. Basta dahan-dahan lang andar. Sipin niya may dumadaan ng motor dito. Kukwento ko sa inyo gaano katapang si teacher. Nakikita niyo yung na yan, simento na yan, parang humps. Namin yan, tubo ng tubig namin. I think ito nga yun tubo ng tubig namin. Ay hindi, nakalibing yung tubo ng tubig namin. Ngayon, yung bahay na dun sa pangalawa,
naghukay dito. Ito, mahilig sila mag-urong ng bakod eh. Hindi yan ganyan dati. Pantay yan dyan. So, inung inuurong nila yung bakod, natibag nila yung ano namin, yung hose. Hindi hose yan, yung tubig ng gripo ng nawasa. Pag tibag nila, kumatok sila sa gate. Kasi dyan nakalibing yung namin, nawasa namin eh. Ang tibag, ang sagot nila sa ang katok, ang ano na tawag nito, ang sugod nila sa amin, bakit daw nandyan yung tubig namin? Adik kasi yung tatay. So yung mga anak, ama naman na lang. Sumugod sila, kami pinagagalitan, bakit daw nandyan yung host namin? Eh si teacher, syempre yung bunganga niyan, sabi niya, unang-una, bakit nyo inuurong yan? Idaanan yan. Gali si teacher. Yung adik na tatay na naghuhukay dyan, na bitbit pa yung itak. Adik yun eh, hindi tumatanggap yun ng dahilan kahit siya yung mali. Iitakin si teacher, pinag-angatan ng itak. Ako, nakaredy na ako. Sabi pag ito, bumira, patayan na. May hawak na akong sarili kong gawa na espada eh. Papanday ako dati. Eh, naunahan ng inawat ng iba ako. Sabi ko patayan na to. Kaya ganyan yung na yan. Kaya ganyan yung yero na to dahil inurong nila. May muhon yan eh. Malayo yan, kasyang sasakyan dito. Inurong lang nila. So kami yung pinagalitan dahil bakit daw nandiyan yung tubig namin. Galing Kung talaga yung utak mo naluto na ng droga, iba na yung mga dahilan mo eh. Tingnan natin. Patay na siya pala ngayon na heart attack. Yung tatay, yun na lang yung anak nandiyan dyan. Mga anak niya. Bata pa yung tatay niya. Kilometer ako, 36. Kailangan mag-jacket tong ko.